Mga kaibigan, kumusta? Bali, mag-DIY tayo ngayon. Magpalit tayo ng susian nito. Itong padlock. Kumuha lang tayo sa Lazada. Ito kasi dati, sa tingin ko mas makapal yung kanyang mechanism. Mga mas magandang klase. Tingnan natin na yung nabili natin sa Lazada kung halos katulad lang ba o mas mura kasi siya. Kasi kung magpapapalit tayo niyan, nag-inquire tayo 1.5 bata isa. Tapos yung nabili natin, may nabili tayong 200 plus. Ayan, dito yung 200 plus nakabit na natin dito. Ayan, ganyan lang itsura niya. Tapos ito rin yung kanyang single key. Ayan. Dito may pihitan tayo sa labas. Ay, sa loob. Sa labas, susi. Pakita natin sa inyo mamaya yung pagpalit doon. DIY lang naman to. DIY lang natin. Videohin na rin natin at panoorin nyo na lang yung video natin. Pakita na rin natin yung lapat ng yung tamang lapat ng paglagay ng susian. Balik tayo mamaya. Yan, baling ito ikakabit pala natin dito sa ito pala yung ikakabit natin dyan. Ayan. Yung doon sa kabila pinakita ko kanina sa inyo, yung doon sa kabilang pinakita ko, bali ano yun, yun yung 250 yata ang isa, 250. Ito naman yung 600, halos 700 pesos kasama na delivery charge. 628, 630, bali 630 halaga nito. Kumpara natin siya mamaya doon sa luma, kung gaano kakapal yung luma at gaano kabigat. At kung kasya ba siya doon. Hindi pa natin nasusukat to eh. Yung nandoon naman, yung tig 200 pesos natin mahigit, ang nagka-problema tayo dito sa ito. Dito, nagka-problema tayo dito sa tig 200. Bali ito lang. Ito medyo malayo ito. Ang gilid. Kaya ang nilagay natin yung sa dati pa rin na cover. Kasi pagka yung cover natin na na original na galing dito to galing dito sa mumurahin, medyo tagilid masyado. Medyo manipis. Pakita na rin natin mamaya sa inyo. Hanapin ko lang. Yan, bali tatanggalin natin ito ngayon. Phillips screw lang kailangan natin, tsaka flat screw. Ito lumuwa na. Bali tanggalin na natin dito. Ito may tatak ko. Yan.
nabili natin doon, wala. Yung susi niya rin walang ano, walang tatak, walang brand. Silipin natin kung parehas ba ang lapad ng ano nila. Sukatin natin kung parehas ang lapad. Mas malapad itong cover niya kaysa dito sa Dixie 600 na nabili natin. Mas malapad to. Mas malapad konti lang. Siguro kasukat nito yung tigto 200 na nabili natin, 250 yata yun. Tapos yung sa bigat ng mechanism sa loob, mamaya lalabas muna natin to, bubuksan muna natin. Ito ay DIY lang natin mga kaibigan. Luwagan muna luwagan pala muna natin itong nasa gilid bago natin ikutin. Dalawang screw yun nandito. Ayan. Yung dalawa. Luwagan lang natin yan, tapos saka natin pihitin to. Yan, bali tusukin lang natin ang flat screw para maikot. Ganda natin. Sabit pa. Din dito sa kabila. Pihit lang din yan. Tapos baklas, tanggalin natin to. Tornilyo pa pala. Tanggal na natin yung isa dito sa taas. Dito tatanggal na natin. Itong nasulo na. Ayan, bago nyo tanggalin itong nandito, kailangan maluwag mo na to, itong dalawang tornilyo. Tapos yung kasama niya ito, kasama niya dito sa kinuha natin bago. Yan ang kasama. Yan, ito na may itsura na. Oh. Tingnan natin yung bigat mamaya. Tapos may tornilyo pa dalawa dito sa loob. Tanggalin natin.
dito rin sa taas sa yan, tanggal na. Yan, bali natanggal na natin. Testing natin yung bigat nitong isa. Ilagay natin to. Mas mabigat itong ano natin, iMaxi. Bahala na kayong bumasa dyan sa tatak na yan. Ito naman sa atin yung isa, hindi natin na maano. Door 1 nakalagay. PX. Yan yung tatak. Mas mabigat itong dating nakalagay kaysa dito sa nabili natin sa Lazada. Yung bigat nito halos kagaya lang din nung ano, nung nabili natin tig to 200 plus. Ito sa 630. Pero may ano siya, may nakaukit na brand. Yung sa tig to 200 halos di magkalayo dito. Ilagay na natin kung paano pinagkaiba, kung may pinagkaiba ba sa tig to 200 plus itong isa na nabili natin. Silipin lang natin yung tornilyo. Pag nilagay natin to, bali buksan muna natin. Buksan muna natin para makita natin yung tornilyo kung parehas lang ba o magbabawas tayo. Ayan. Halos di naman magkalayo ito. Tingnan lang natin itong tornilyo na galing dito kung parehas ba sila. Yan. Ito kailangan nating magbawas kasi sobrang haba ng tornilyo. Makapal kasi itong nasa ilalim nito, malayo. Parang abot dito yata yung stopper nya. Ito parang nasa baba. Kaya kailangan nating bawasan to para hindi sumobra. Kasi pagka hindi natin binawasan, ito itutulak niya papunta ron. Bubuka yung dito. Kaya kailangan natin bawasan yung tornilyo. Grinderin lang natin yung tornilyo na yan. Bali itong tornilyo na to, ito yung nakalagay dati. Pabawasan mo natin to hanggang dito. Pa-exin lang. Siguraduhin lang na ang pagbawas sakto kasi baka makapos. Pero pwede mo naman palitan ng ibang tornilyo kung basta kasi yung laki nito. Kung ma-reject, kabit na natin. Tanggalin muna natin to, luwagan. Yan pa pinagkaiba nila. Ang gamit natin dito ay dito
Sa dati natin flat screw, pwede nang buksan. Ito naman allen. Ito, may libre naman siya kasama. Libre naman siyang kasama. Kahit buksan na natin itong loob, kailangan ganyan din yung pagkapurma natin. Pagkalagay, nasa taas lahat itong mga galamay, pataas. Yan, ganyan din, nakalagay naman na siya sa tamang settings. May mamaya kasi maiikot natin yan, baka mag-iba. Tandaan lang yung ganyan ang pagkalagay dapat. Nasa taas yung kanyang kamay. Naka alas 12. Ayan. Simulan na natin paglagay. Tapos putulan muna natin yung tornilyo. Yung dalawang tornilyo. Balik tayo, puputulan lang natin to. Ayan, bali wala tayong kate, wala tayong grinder ngayon. Iuwi pala natin. Subukan natin itong cutter kung kaya. Cutter pliers. Yan, ito palang tig 250 natin. Ang anchor pala yung tatak. Pero walang nakalagay dito na anchor. Dito lang, sulat lang. Wala siya nakalagay anchor dyan. Ito lang. Pero hindi natin ginamit kasi medyo maliit. Yung ginamit natin yung ito na rin, yung sa original. Kasya naman siya. Hindi na natin pinalitan to. Dito naman sa isa nating halos parehas lang sila. Kasing laki lang. Magkasing laki lang. Dito sa tig 630 na nabili natin. Kasama na delivery yun. Mas malapad talaga itong mas malapad yung dati nakalagay. Tsaka iba yung kulay. Nag-turnish na ata ito kasi matagal na. Ito, naputol na natin yung tornilyo. Kakabit natin ha.
Yan, ilagay na natin. Yan, ganyan nakatayo yung ano niya, pinaka ano sa loob. Subukan lang natin susian. Kailangan na yung dalawang ano kamay, laging pagsusi mo kailangan pwedeng buksan. Yan. Lumabas lang yan kasi wala pa yung stopper. Pag nalagyan na natin yung stopper niyan, kapag nalagay na natin to, ayos na yun, hindi na magloloko yan. Tornilyohan lang natin. Ayan, bali sinundan lang naman natin yung butas dati ng tornilyo. Ganun mangyayari, medyo tagilid siya ng konti. Subukan mo natin batakin, luwagan natin dito sa kabila, tapos higpitan naman natin dito. Paluwag tayo. Ayan, ganyan magiging itsura niya, medyo may awang ng konti sa gilid. Subukan natin tong dati. Mas okay yung itong ano, luma, medyo sakto lang. Kaya ito na ilalagay natin. Hindi na natin ilalagay itong sa original niya na pinagbili natin. Bali, itong luma na gagamitin natin kasi yun ang kasukat ng butas dito. Kabit na natin. Yan, tapos na natin siya lagyan. Bali okay na. Bali ito naman ang higpitan natin. Kailangan tama doon sa groove. May groove yan doon sa loob. Hindi na natin napakita kanina. Pantay naman yan. Yan, may groove doon. Kailangan doon siya nakapasok pag nilak mo. Yan. Tapos lalagay na natin tong takip. Yan, bali okay na. Tumagilid pa rin siya. Pumasok dun. I-adjust nyo na lang pagka ganyan. Hatak dito. Kasi sa atin, ulitin natin. Hatakin na lang natin yan. Tingnan natin kung makahatak pa tayo. Yan, nilugan natin. Tatanggalin ulit natin. Subukan natin yung hatakin. Kasi medyo tabingi kanina. Subukan ba natin hatakin? Isang ikot, isang ikot.
Yan, okay na, bali na lagay na natin. Siguraduhin nyo lang pag naglagay kayo dito ng flat screw, mas maliit siya yung pasok sa loob para hindi masira yung susian natin. Pero naman hindi naman nasira, pero mas maganda kung mas maliit kasi may konting gasgas siya. Okay na, balik sa kabila. Tapos ito naman niluwagan natin. Na-adjust naman natin yung layo dito, yung siwang. Ganun lang yung ano. Na. Ito, papalitan na lang to ng bago. Lasog-lasog na siya, naipit. Yan yung DIY natin. Natapos din. Hanggang dito lang muna mga kaibigan, at salamat sa panonood ng aking channel. Pakiclick na rin ang subscribe at yung notification bell para sa mga bago nating gagawing video. Salamat po sa inyo.